Lusot na sa plenary debate sa pondo ng Commission on Elections, Office of the Ombudsman at National Historical Commission of the Philippines. Pero bago yan, may mga isyong tinanong ang mga kongresista kabilang ang mga hakbang para hindi mabura ang kasaysayan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Inusisa sa Kamara kung dapat bang alisin ang inilaang 51 million pesos na 2024 confidential fund ng Office of the Ombudsman para magamit sa mga programang mas kailangan ng publiko. Sa usapin ng agrikultura, pagkain, trabaho at saka mga necessary na dapat paglagyan natin kung yan ay mapag-uusapan natin na mailagay na lang ang mga confidential funds na ito at kung hindi naman kailangan ng Ombudsman. Kasunod yan ang naunang pahayag ng Ombudsman na hindi nila kailangan ng resibo bilang katibayan sa wastong paggamit ng confidential fund at hindi dapat isa publiko ang pagsusuri ng Commission on Audit o COA sa gastusin ng gobyerno. Ang punang yan, sinagot ng sponsor ng budget ng Ombudsman. Kung merong pagdududa na yung tinatawag nating anti-corruption body ng gobyerno ay magiging corrupt din tungkol dito. Ako na rin po magsasabi, tanggalin po natin itong 51 million na confidential fund ng Ombudsman. The proper time ng motion, magmumove po ba yung ating kagalang-galang na sponsor na tanggalin ang confidential fund ng ating Office of the Ombudsman? I hope that Your Honor is not putting me on the spot, Mr. Speaker. But it would be the decision of the body. Whoever makes the motion. I will second that. Nauna nang sinabi ng Ombudsman na ang confidential fund ay para sa pag-iimbestiga ng mga reklamo ng katiwalian at nagsusumite naman sila ng mga documentary proof ng pinagkagastusan nila. Sa ngayon, hindi pa naman daw panahon para kaltasan o dagdagan ng budget. Ayon kay House Committee on Appropriations Vice Chairperson Stella Kimbo, marami pa raw pwedeng mangyari sa mga confidential fund na hinihingi ng iba't ibang ahensya na nasa mahigit 10 billion pesos na. Sumalang din sa plenary debates ang pondo ng Commission on Elections kung saan naungkat ang issue ng isang private IP address na ginamit sa pagtatransmit ng boto noong 2022 elections. Bakit nakakonsentrate sa NCR tsaka sa Region 4A? The questions remain and the questions are gaining steam dahil gumamit ng iisang IP address at nasa isang private network pa. Paliwanag ng COMELEC dito, gumamit sila ng private IP address ng isang telco para mas secured ang transmission. Pero binago na rin nila ang proseso para sa 2025 midterm elections. I think the best evidence here is yung election returns doon sa precinct level. So until now, wala pa pong nakikitang election return na hindi nag-match doon sa final transmission. Lusot na sa plenary debates ang pondo ng COMELEC at Ombudsman, gayon din ng National Commission on Culture and the Arts, National Historical Commission of the Philippines, National Library at National Archives. Pero bago yan, tinanong kung anong ginagawa ng National Historical Commission of the Philippines para hindi malimutan o mabura sa kasaysayan ang mapapait na aral ng martial law. The atrocities and plunder of the Marcos Sr. martial law regime and the sacrifices and heroism of its victims and survivors must never be allowed to be swept under the rug of distortion and historical revisionism. A whole-of-nation approach is necessary. On the part of the agency, it utilizes available resources, network, and collaborate with trusted communicators and institutions in the public and academic fields. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.